naman dahil sa June 15 ipagdiriwang natin ang Father's Day. So ngayong umaga, napakaswerte natin dahil makakapanayam tayo na isang ulirang ama awardee. Alamin natin ang kanyang kwento kasama ang kanyang mga anak. Let us all welcome this morning Dr. Robbie Montellano, ulirang ama awardee. We also have Dr. Johan Montellano and Marvy Montellano, mga anak ni Dr. Robbie Montellano. Good morning! Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Diane. At syempre excited na tayo dahil sa Sunday na ang Ulirang Ama Awards. At syempre, awardan po si Dr. Robbie Montellano. Siguro, bigyan nyo kami ng, siguro kahit any story about your dad, yung mga qualities niya. Bakit sa tingin nyo na-nominate siya at ma-awardan bilang isang Ulirang Ama? Si Daddy kasi, he's someone na go lang ng go sa amin. Pag magsasabi kami, Daddy, we want to try this, we want to do this. Very supportive. He's very supportive. Andun pa rin yung syempre pagka-daddy, yung pag-advise niya na, oh, ganito yung gagawin mo ha, ganyan, may limitations, ganyan. And at the same time, halimbawa, pag mga gigibig kami, ganyan, sasama rin siya. Wow, so cool, cool dad. He's not just a dad na yung someone na up there, pero kaya niya lumevel sa amin and sa mga friends namin. And he's also a dad also to our friends and someone kahit doon sa mga hindi namin kilala. And that's really important kasi dyan din nabibuild yung relationship. Pwede nyo rin siya sa hindi lang dad, kundi maging best friend nyo rin siya. How about you, Dr. Johan? Actually, ang masasabi ko nga, he is a example of a modern dad and at the same time, yung typical dad na he can be one with us as our friend and syempre nandyan yung kanyang pagiging disciplinarian. Pagdating sa mga bagay-bagay na kailangan na turuan niya kami ng pagiging responsible son or daughter, nandiyan yung kanyang pagiging matigas na father. Pero at the same time, cool. Sabi nga ng mga kaibigan namin, ang groovy naman ng daddy niyo kasi kita niyo pala sa kanyang get up na sabi mas bagets pa sa akin or parang magkakapatid lang kami pagdating sa family namin. Alright, Dr. Robbie, kayo po, how does it feel na ma-awardan po tayo ng bilang isang ulirang ama this Sunday? Diane, it's actually so much excitement and surprises because it's my first time, of course, at bilang uliran, ang nasa isip ko agad do I really deserve this award? Kasi it's a national award. So I feel so glad na isang tiga Marinduque, isang probinsyano na nagawa ko o nagampanan ko ang isang tamang pagiging ama. Okay. Pero Dr. Robbie, kayo po, sa tingin nyo, ano ba yung qualities na meron kayo? Bakit sa tingin nyo na-nominate kayo or qualified kayo bilang isang ulirang ama? Qualities, nakikita ko na maliit pa ako, na-expose na ako sa madaming community services. My parents educated me in a very nice family, in a Catholic family na lagi kami ba? Tapos na-expose ako sa mga disasters because my mother is an administrator of the Philippine National Red Cross that time. So malilit pa kami ang kaming mga magkakapatid ay laging kasama sa mga disasters, sa mga sunog at nagbibigay ng mga tulong sa mga nasalanta. Alright. Isa rin yan sa qualification ng ulirang ama na talagang hindi ka lang tatay dun sa mga talagang anak mo, kundi tatay ka rin sa community. And I believe na nakakapagtulong tayo, may mga medical missions din tayong ginagawa bilang isang doktor. So ngayon naman, tanungin naman natin, paano ba kayo nagbabonding? So bonding namin usually because our dad is a sportsman. So usually sa sports, we do mountain biking, nagmo-motorcycle trekking kami sa mga bukid, lalo na sa province namin, sa Marinduque. And also, it gets us involved sa Rotary Club. My sister and I are past presidents of Rotary Club. Wow. Katulad ko, I'm a past president of the Rotary Club of Timog. And my sister is a past president of Rotary Club of Politan Timog, which is the daughter club of Rotary Club of Timog. So, with these services, nakakapag-bond kami. Like medical missions, because I'm also a dentist, like my father. So, yun, medical missions and other services for others. Yun ang bonding namin.
So nakikita ko napaka-busy nyo, bawat sa inyo marami kayong ginagawa. So how do you find time? Paano nyo nababalance yung oras nyo na para may oras pa rin kayo para sa family? Sa akin, ang priority ko ay family. Kaya kahit anong gawin ko, secondary na lang ang profession ko, yung practice ko as a dentist. But I make sure na I give time to my family and I get them involved. I share what I do to community service. Gaya ng mga medical and dental mission. We go out of the way sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para magserbisyo. At talagang nilalaan namin yung oras na yun para sa mga tao. So sabi nga nila, I'm a man for others. Kasi ang buhay ko ay parang hindi lang sa pampamilya, kundi para sa Pero Dr. Robbie, kayo, ano po bang mga masasabi nyo na siguro tips or advices or lalo na mensahe para dun sa mga daddies out there or fathers na nag-a-aspire maging katulad ninyo? Madaming qualities ang isang tao. Ang being isang father o isang ama, dapat natin malaman na meron tayong obligasyon, responsibility, not only in your family, but also to your community. Bilang isang Pinoy, pakita natin na may puso tayo sa isip at diwa, na Pinoy ay marunong gumawa at makatulong sa kapwa. Yun ang pinaka nakikita ko. Alright, si Dr. Rohan, I believe isa ka na ring tatay. No, hindi pa ba? Okay. So kung sa tingin mo, kung in time maging isang daddy ka na rin, no, ano yung sa tingin mo yung qualities or yung mga dapat mo ma-acquire or i-emulate sa iyong daddy? At siguro ang pwede kang maano is giving time to your children, lalo na yung pakikipag-bonding and yung just be a friend. Huwag kang masyadong wag masyadong stiff as a dad, yung role mo as a dad, but to open up sa feelings ng yung mga anak. So that's one way of good communication para kung may hinanakit ang anak or may gustong sabihin, hindi sila matatakot na mag-open up sa'yo. So, ganun ang dad kasi namin. He is a friend. So, siguro before, habang nung bata pa kami, talagang strict siya. Pero as we grow up, as we become adults, talagang nandun yung feeling na pwede mo siyang lapitan anytime. Kasi sabi nga nung mother namin, siya yung parang ikatlong anak niya kasi para siyang bata pagkasama kami. So, tingin ko parang yun... magkakapatid lang. Magkakapatid. Pero si Barkada. Marby, syempre kapag pipili na rin ikaw ng papangkasama mo, gusto mo parang katulad ng daddy mo. Syempre, kasi I can't see myself with someone na hindi katulad ni daddy. Kasi si daddy, he gives me, like for me, for example, he gives me a sense of security. Like for example, ako natuto ako mag-bike at the age of 27. O kasi all my life, takot ako mag-bike. Siya talaga lagi niya sinasabi, alam mo, if you're with your dad, huwag kang matakot. You can do anything. Oo, andyan lang si daddy para sa'yo, huwag So kang full matakot. support talaga. Okay, dahil sa kanya, natuto ako mag-bike. Alright, siguro at this point, do you have any message to your dad for Father's Day? Sige, starting with Dr. Johan. So to our dad, thank you very much for always guiding us, for always being there, and congratulations then for being chosen as a Ulirang Ama Awardee. Hey, congratulations! So you really deserve it, and in behalf of our mom, we are proud of you and we love you. Marby? Ayan, Daddy, congratulations. Actually, hindi mo lang alam, pero we are very proud of you kasi because of you, we became better persons din. Ikaw yung role model namin. And I'm happy when I hear my friends or other people na hindi ko kilala, tas nakikita ka or nakikilala ka nila, tas they will tell me na, Tuwang-tuwa sila. oo, na ang okay yung daddy mo, ganyan. So we're very proud of you. And I'm sure Mommy, she's now, Hi, si Dr. tita. Marge. Hi. Ayan, she's very proud of you. So, thank you din sa pagpapalaki sa amin ng maayos and exposing us to become good people. Ayan.
Ayan, Thank you. ako rin nga kanina na-meet ko pala yung dad mo. Talagang ma-PR, very Oo. friendly, napakabait. So talagang ulirang ama. Naku, magkita-kita tayo sa Sunday dahil Yes, award see din you po ang there. aking lolo. So talagang we are all very excited at proud tayo sa lahat ng mga daddies out there. Sana po ay mabuhay kayo at talagang magsilbing inspirasyon sa lahat. At this point, Dr. Robbie, do you have any message to our viewers? Maraming salamat sa PTV4, especially to you, Diane, and to all my friends, mga Marinduqueños. I'm here, and bilang ama, ulirang ama, sana po ay maging huwaran din po kayong maging tunay na ama. Gawin nyo ang tapat, maging responsible father kayo. Mabuhay po kayong lahat. Alright, thank you so much for joining us this morning. Happy Father's Day po. Thank you, And of course, Diane. that was Dr. Robbie Montellano, Dr. Johan Montellano, and Marby Montellano. Thank you so much. Thank Happy you, Father's Diane. Day.